mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw, parang di ba pa imburnal? Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o Jimbo. Mga buweks, kamusta naman kayo? O diba? Kamusta naman ang ating mga kabuweks? Ayan, hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video. Maraming salamat po sa mga nag-like sa inyo. Ang mga hindi nagla-like dito sa Parade of Beauty ay bigla-bigla na lang tumutumba. Charot. Nai-stroke. Ganon, Jimbo. Kamusta naman yun? Kung ayaw may stroke, galaw-galaw. Para hindi ba pa imburnal, Jimbo. Charito lang mga buweks, kayo naman, huwag kayo masyadong patola, no? Katuwaan lang yan. Huwag masyadong huwag masyadong paimburnal, di ba? But anyway mga buweks, eto na nga, no, nakakaloka itong chika natin ngayon. Ay naku, buti na lang nakatulog ako ng maayos-ayos kanina mga buweks. 2 oras na ako nakatulog after nung live natin, sa totoo lang, no? Kasi nga, anong oras na tayo natapos kagabi? Walang hiya kayo. Sinisi ang mga viewers. Pero happy ako kagabi kasi ang tagal nating hindi nakapag-live. 2 araw, matagal na yun mga buweks, ha? Diba? But anyway, kahit pa paano, nakabawi-bawi naman tayo kagabi, diba? But anyway, ito na nga mga buweks, no? Well, nagtrabaho kaninang umaga. So, medyo okay-okay na ang aking fukiramdam. Tapos, nagnap lang ako sa bahay. Tapos ayan, work ulit tayo. Ay, may nakabakat kay kuya. Kaya lang ayoko mga buweks. Kasi kamag-anak ni Rachel Gupta. Charito. Gusto ko Asian na ibang lahi. Charing. Pero ang laki na nakabakat, ha. But anyway, umpisa na nga natin to. Ang dami naman nating mga segue, nakakaloka. Ito na nga mga buweks, no? Well, nagkaroon ng interview itong si Veena Pravinar. Ayan, nakakaloka ito, ha. Nagkaroon, hindi ko alam kung ano yan. Siguro recorded yan, no? Nagkaroon siya ng interview ngayong araw, no? Dito sa Thailand. Tapos tinatanong nga siya kung may naitanong sa kanya doon mga buweks. Tinanong siya kung halimbawang paano daw kung this time ay hindi pa rin manalo si Veena Pravinar. Ayan, no, sa Miss Universe Thailand. Ayan, nakakaloka. So, hindi ko na babasahin sa inyo ang kanyang kasagutan. Nagkalat naman yan sa social media, no? Ayan, ang sabi, kay Pageant mo, saan ko nakita ito mga buweks? So, ang sabi daw, parang ang sagot ni Veena Pravinar, parang she will regret daw, no? She will regret yung kanyang pagsali ulit dito sa Miss Universe Thailand. Ayan, no? Parang, syempre nga naman, pang-apat na pagsali niya na ito, no? Parang, syempre, siguro ready na siyang i-accept yung katotohanan, if ever, na matalo ulit siya sa Miss Universe Thailand, na yung Miss Universe Thailand talaga ay hindi para sa kanya. Diba? So, yun ang pinipinpoint niya. Tapos, sinasabi niya, yun nga, regret niya daw. Tapos ang sabi niya pa anong tawag dito? Kumbaga lumalaban daw siya ng fears, no, dito sa mga laban niya dati hanggang ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Ngayon kung mapapa-imburnal daw siya ulit, ayun nga, ire-regret niya and magi-stop na siya sa pag-pageant na ganyan. Kasi nga talagang ini-aim niya mga buweks ang Miss Universe Thailand. Talagang bet na bet niya ang Miss Universe Thailand mga buweks, no? Hindi siya nag-aim ng ibang corona. Talagang Miss Universe Thailand lang. Well, kung matalo naman si Veena, tingin ko win-win situation na sa kanya yung nanalo siya ng Miss Universe Thailand sa Raburi. Kasi yan ang kauna-unahang corona na meron siya, di ba? At least Miss Universe Thailand pa rin yan. Kaya nga lang ayon,
Nakakalungkot talaga na, alam niyo yun, kahit papaano, ilang beses na nga itong lumaban-laban ng ng Miss Universe Thailand. Sabi niya nga since 2018 pa nung lumalaban siya, 'di ba? Nung lumaban siya nung unang-una. Tapos iba pa itsura niya doon, mga buweks, 'di ba? Hindi pa siya mukhang Vina Pravinar. Charing. Charito, jiwa. Kasi iba na ang itsura niya ngayon, jiwa. Ayun, puro na siya espalto. Charito! Charito lang, di ba? Mas ano pa rin, mas legit pa rin ang beauty ni Atisa Manalo. Oh, di ba? Mas natural. Walang espaltel. Charot, di ba? Charito lang. Pero alam nyo, gusto ko yung si Vina Pravinar. Gusto ko siya bilang isang babae, bilang isang, anong tawag dito? Matatag, no, matibay, may dedikasyon, di ba? Na talagang gustong-gusto niyang ma-represent ang bansang Thailand kahit na hindi siya pure Thai, no? Or hindi nga, wala nga siyang halo, di ba? Ano siya, pure Indian. Kumbaga kahit na iba yung lahi niya, dahil nga yung Thailand na yung nagbigay sa kanya ng buhay, no? Kumbaga diyan na siya nagdalaga, no? Hindi ko alam kung diyan siya sinilang, pero yung pagbibigay karangalan niya diyan sa Thailand, no, na ma-represent ang Thailand sa Miss Universe, malaking bagay sa totoo lang, no. Tsaka yung dedikasyon niya. Pero eto naman si Vina, kung hindi naman talaga siya para sa Miss Universe Thailand, halimbawa, no, kung matalo siya, sana matutunan niyang i-accept, no? Marami pa namang ibang corona diyan. It's either, you know, major or minor. Okay lang naman yan, mga buweks. At least ma-represent niya. Kung yun lang naman pala ang gusto niya, ma-represent ang bansang Thailand sa international pageant. And then, dead man na kung hindi ito Miss Universe, di ba? Pero syempre, kung Miss Universe nga naman talaga, talagang yan, ang gwapo naman. Kung Miss Universe nga naman talaga, syempre, ibang yan, usapan, di ba? Ang gwapo nung guy, yung traffic policeman. Gusto ko yan. Kaya lang hindi pinagpapawisan ng singit yan, mga buweks. Pati ang jitlog. Kasi malamig ngayon. Gusto ko yung pawis-pawis yung jitlog. Charot! At saka ang ginyet, di ba? Para may flavor. Flavor talaga! Nakakaloka ito! Di ba? Mas masarap yung may jumoy-jumoy konti. Konti lang naman. Wag lang putok. At saka may lasa-lasa, no? May lasa-lasa konti. Pag pinagpawisan, wag lang asin. Charot! Di ba? Wag lang lasang asin. Di ba? Kasi ang asin, mahirap kunin. Nakakatamad kasi kailangan ko ng tao para kunin ng asin. Di ba? Ganito! Ayan, kung hindi nyo nag-gets, bahala na kayo sa buhay nyo. Di ba? Charito lang. But anyway, ayun nga sinasabi ni Vina Pravinar na magre-regret niya na yung paglaban niya ulit ngayong taon, ganyan, no? Tapos mag-i-stop na siya. Kasi daw, ginagawa niya daw ito. Kasi nga, syempre, bukod sa gusto niya ma-represent ang bansang Thailand sa Miss Universe, sa Miss Universe competition, no? And para daw ito sa mga tao na umaasa rin sa kanya, mga buweks. Kasi nga naman, sabi niya, since 2018 nga daw, no? Dahil since 2018 na lumaban siya, ayan, panahon pa ni Catriona Gray, kung siya yung nanalo, siya talaga yung no? Actually, siya yung bet na bet noon, kesa yung lumaban na nakalaban ni Catriona Gray noong 2018, no? Kaya galit na galit ang mga chay-chay kasi daw, tsaka daw nung nung kandidata nila noong 2018. But anyway, ginagawa niya daw ito kasi nga syempre maraming umaasa sa kanya, marami ring sumusuporta sa kanya, yung mga fans niya na mga chay-chay, no, from 2018 pa hanggang sa mga iba't ibang bansa na talaga namang rooting for Vina Pravinar sa Miss Universe Thailand at saka sa Miss Universe competition. Ayan, no. In fairness naman kay Vina, talaga namang sikat siya, no. Ayun, kaya lang syempre bago siya manalo dito sa sa Miss Universe Thailand or sa Miss Universe, if ever na i-represent niya ang Thailand sa Miss Universe, kailangan niya mag-perform, di ba? Hindi pwedeng ano-ano lang. Hindi pwedeng aura-aura lang, di ba? Kita niyo nga nung nangyari nung 2023, di ba? Ang galing-galing niya ng romampa noon. Pero syempre, may problema pa rin si Vina, kasi yung rampa niya pang MGI, no? Well,
Kasi yan, yung pang MGI, sinasabi nila parang hindi daw siya pang Miss Universe. Pero ngayon, parang sa Miss Universe, parang wala nang pakialam kung pa-MGI ang rampahan. Sa totoo lang, no? Shanice Palacios, o diba? Nanalo yan, o parang pang MGI din yung rampa, diba? So, okay din yun. At least kahit papaano, may buhay-buhay ang pasarela, diba? Pero kasi si Vina Pravinar, tingin ko weakness niya yung weakness niya yung yung evening gown, 'di ba? Nung time na yon, nung 2023. Kasi hindi siya maganda maglakad nung evening gown round. Nung sila ni Antonia Purcell, 'di ba? Naging maganda lang ngayong taon nung lumaban siya ng Miss Universe Saraburi, 'di ba? Naging maayos-ayos. So kudos sa kanya. And of course, yung kanyang communication skills, alam din natin 'yan, no? Ang communication skills ni Vina Pravinar medyo pa-imburnal, di ba? Alam naman natin yung naging final answer niya dun sa Miss Universe Thailand Saraburi, di ba? Pa-imburnal. Parang hindi mo maintindihan kung ano talaga yung pinipinpoint niya, di ba? So ayun, kung halimbawa na Miss Universe Thailand na, no, paano na lang kung yung makakalaban niya dyan, ang daming magaganda dyan ngayon, si Bangkok, si Phuket, di ba? Ang gagandang, tatangkad din, mga buweks. At saka talagang yung mala oriental beauty, no? Ay, ang gaganda ng skin, my gosh. Talagang parang makita mo walang masyadong mga rito-ritoke, no? But anyway, ang mga communication skills na itong mga buweks, magaganda. O paano na lang pag si Vina Pravinar nakapasok ng top 5 or final 3, di ba? Tapos lamunin siya sa communication skills na itong mga ito, ay ewan ko na lang mga buweks, no, kung saan pupulutin si Vina na naman, diba? Pero ayun, kaya nga lang, syempre, biglang napaisip ako mga buweks kasi medyo contradicting ang mga bugahan ni Vina Pravinar. Nung tinanong siya ni Pawi, no, ni Pawinsuda, ni Pasay, sa kanilang closed door interview, kung hindi ako nagkakamali, closed door interview ba yun? Dito sa Miss Universe Thailand Saraburi. Yung sinabi na closer interview ba yun o hindi ko na maalala, hindi ko na matandaan kung closer interview yun or parang screening nila, no, parang ganyan. But anyway, ang buga doon ni Vina Pravinar nung tinanong siya na halimbawa hindi siya manalo sa Miss Universe Thailand. So, ano yung gagawin niya, di ba? Di ba ang sagot ni Vina Pravinar, ang sabi niya doon, she will continue, no? She will continue to influence the young generation, Kemerut, di ba? Ganun na mga bugahan niya, di ba? Bakit ngayon? Parang may inconsistent na may pagka-inconsistent na yung inconsistency, tama ba yun? Yung mga bugahan ni Vina Pravinar ngayon sa kanyang interview, di ba? Na sinasabi niya na i-regret niya daw, di ba? At mag-i-stop na daw siya sa di ba? Parang naguluhan ako dun mga buwek. Sabi ko, iba yung iba yung binuga niya kay Pawinsuda nung time na yun. But anyway, buhay niya yan, no? Kaya nga lang, syempre, parang kay Vina Pravinar. Parang sabi ko, nasaan na yung Vina Pravinar na nakita ko earlier this year, no, before Miss Universe Thailand Saraburi. Parang masyadong pageant party ang mga bugahan pala, no? Nung interview niya doon kay Pawinsuda, di ba? So kasi ito parang mas may conviction yung kanya mga bugahan, di ba? Kasi ayan, umiyak-iyak nga siya, di ba? So ramdam na ramdam mo yung katotohanan dito sa sagot niya. Kung ikukumpara natin sa sagot niya kay Pawinsuda, di ba? But anyway, ano man yung maging decision niya, well, hayaan natin siya, buhay niya yan, no? And hindi naman siya full of points, di ba? Charito. Pero syempre, kung bet ko pa rin yan talaga si Vina Pravinar, sa totoo lang, no? She looks really nice, a nice person, and mukha din naman talagang palaban itong si Vina Pravinar, sa totoo lang, no? So kung ano man maging kapalaran niya sa Miss Universe Thailand ngayon, well, good luck na lang sa kanya, no? I'm pretty sure na pretty sure, parang major, di ba? Na ngayon pa lang ay talagang proud na ng sobra ang kanyang mga kababayan sa Saraburi, di ba, Thailand. So congratulations pa rin sa kanyang win-win situation dyan, di ba? But anyway, ito pa nga mga buwek, so nakakaloka naman ito.
Siyempre, bukod kay Atisa Manalo, kay Arbony Gabriel, at saka kay Catriona Groy, siyempre talaga naman, ayan no, namayagpag ang ating Miss Universe Asia 2024, diba? Itong ating reynang si Chelsea Manalo, nakakaloka naman na biglang sumulpot, bumulwak, bumulaga dito sa Mega Ball, diba kahapon? At talaga naman, diba? Nag-ano ito, blandina, diba? Nag-blandina ng hair lalo ang lola nyo. Para na siyang si Storm. Diba? Ang lakas ng kanyang dating, para siyang si Halle Berry. Tama ba yun? Yung artista. Si Halle Berry, tama ba? Just correct me if I'm wrong. I know naman lagi akong wrong sa mga names. Charito! So ayun nga no, ang ganda-ganda naman ng ating Reyna, ha? At bagay na bagay sa kanya yung yung ganyang aurahan, ha? Pati yung evening gown niya na black pero simple lang. Talaga namang nakakatinik ka. At nang lalamo ng ating Reyna, hindi ito pumayag at hindi nagpatumpik-tumpik sa mga kaganapan dito sa Mega Ball, Diva Ball. Charito! Talaga naman pinatunayan ng ating Reyna na pangmalakasan pa rin ang kanyang aurahan pagdating sa mga ganitong event at pagtitipon, diba? Mga special events, kahit na may mga reigning queens dyan tulad ni Atisa Manalo, no? Tulad ng mga dating reyna na Miss Universe, ay talaga naman hindi nagpahuli ang kagandahan ng beauty ng ating nag-iisang Chelsea Manalo, Miss Universe Asia 2024 for the very first time. O diba? Talaga naman ang ganda ng styling, ang ganda ng makeup, ang ganda ng aura-aurahan, diba? Talaga hindi nagpakabog ang ating nag-iisang Black Barbie. Hindi, dalawa pala sila ni Alexi Brooks, no? Ang ating isa sa mga Black Barbie ng Pilipinas, no? Noong last year 2024 sa Miss Universe Philippines, diba? Nakakaloka naman itong si Chelsea Manalo. Ang ganda-ganda niya, mga buweks. At ito nga, no? Ito pa nga, mga buweks, nakakaloka ito. Ang umiingay-ingay ngayon, mga rumors, totoo kaya ito, mga buweks? Ayan, nagbabalak daw ito si Chelsea Manalo ay na lumaban ulit, o diwa, ng pageant, ng national pageant kung saan siya nagsimula dati. Nakakaloka ito, mga buweks, nako. Gano kaya katotoo ito, no? Alam niyo ba kung saan siya nagsimula? Siyempre nagsimula yan sa sa Miss World Philippines. Ay, nakakaloka ito, mga buweks, no? Ngayon umiingay-ingay nga na nagpaplano daw itong sumabak ulit sa national pageant, no? At ayan nga ang kanyang napipisil. Nabalikan ang unang pageant, national pageant na nilabanan nito at siya ay napaimburnal ng bonggang-bongga at kaya niyang rumesbak dito, mga buweks, no? So kung totoo man itong balitang ito, ay go na go lang, mga buweks. Why not? Coconut, diba? Talaga naman alam natin na si Chelsea Manalo ay nakipagbardagulan sa Miss Universe, ang #1 pageant sa buong mundo, diba? Internationally, at may napatunayan ito. At hindi ito basta-basta mapapaimburnal, diba? Sa Miss World Philippines, ang ganyan mga aurahan, ang ganyan mga styling ni Chelsea Manalo ay talaga naman, mga buweks, accept na accept yan sa Miss Universe of Philippines. Ganun din sa Miss Universe Philippines, sa Miss World of Philippines. Ganun din sa Miss World Competition. Diwa, tignan nyo naman si Opal Suchata, talaga naman kinopyright, no? Kinopyright talaga. Ang evening gown nitong si Chelsea Manalo, diba? Yung may pa-cape na mga pa-feathers, pa-fur na ganyan, na white evening gown, diba? Na shala-shala, classy, sophistication, diba? Alam naman natin na kinapi yan ni Opal Suchata, diba? Kinopyright niya, diba? Nakakaloka ito. So yung mga ganyang aura ni Chelsea Manalo ay talaga namang paniguradong palong-palo sa Miss World. You'll never know, mga buweks.
baka dito sa Miss World ay masungkit na talaga ni Chelsea Manalo ang corona ng Miss World Organization, di ba? Katulad ng nangyari dito kay kay Opal Suchata, di ba? From Miss Universe, hello the universe, di ba? To Miss World kay Julia Clarete, kay Tandang Gurang, di ba? Kay Tandang, ano bang tandang? Ano bang tawag natin sa kanya? Tandang kulubot. Charot, di ba? In fairness naman dito kay Chelsea Manalo, talagang pak na pak yan pag lumaban niya sa Miss World, di ba? Yung ganyang mga anong tawag dito? Pa-demure, di ba? Ganyan-ganyan, kalambutan, kalmado yan talaga, pwede yan sa Miss World, di ba? Ganyan ang gusto ni Mama Julia Clarete, di ba? Yung mga tipong, mo yun, hindi makabasag pinggan, di ba? Kasi ganyan din ang ganyan din ang kalibre ni Mamang, di ba? Nakakaloka ito. Kung totoo man ito, go lang, no? Go lang. Chelsea Manalo, ilaban mo yan ng bongga-bongga. Ikembot mo na yan. But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Ayan, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye. See ya!